So yun nga po mga kaparokya, kanina nga po ay sumambulat or sumabog ang viewership ng Eat Bulaga, especially sa kanilang main YouTube channel sapagkat muli na naman po nilang nalagpasan ang pinakamataas na views na naabot ng kanilang main YouTube channel na 137,000. At kanina nga po mga kaparokya ay another record na naman po. Ito po ay para sa kanilang ordinary day or for an ordinary episode. Alam naman po natin or ang ordinary episode nga po para sa akin ay ito nga po yung mga hindi po special event like anniversary, birthday, or sabihin na po natin mga kaparokya, yung mga grand finals ng anuman pong segment. Ito po ay ordinaryong araw lamang. Ang pinakamataas na views nga po ng Eat Bulaga pagdating sa special event tulad ng grand finals ng Gimme 5 ay 151,000. At yun nga po mga kaparokya, kanina sa ordinaryong episode ay umabot po sila ng 141,000 views. So kapag Saturday edition ay makikita po natin na talagang mas pinapanood niya po ang Eat Bulaga kaysa sa katapat nitong programa na It's Showtime. Kaninang episode nga po mga kaparokya ay umabot lamang ng 106,000 views ang viewership ng main YouTube channel ng It's Showtime. Bagay na masasabi natin na mataas naman po siya. Masasabi natin na naabot naman po nito ang average views nito na 100,000. Nga lang, pagdating sa Saturday edition ng online viewership, ay mas napapansin po natin na angat pagdating sa viewership or sa mataas na views ang Eat Bulaga. Ito po ay Saturday edition na para sa akin mga kaparokya ay mas marami pong viewers sapagkat meron niya pong ilang viewers or audience na nanonood sapagkat wala nga pong pasok sa school or yung ilan po ay wala pong pasok sa trabaho. Dahilan kung bakit mas mataas po ang viewers na nakukuha ng dalawang noontime show. Pero dito mga kaparokya, kapag Saturday edition, ay angat nga po ang Eat Bulaga. So again mga kaparokya, yung 141,000 views na nakuha po ng Eat Bulaga, ayan na po ang pinakamataas na views ng nasabing noontime show ngayong taong 2026. Again mga kaparokya, para lamang po sa ordinary episode ito. So magawi tayo mga kaparokya sa papremyong ibinahagi ng dalawang noontime shows. So para nga po sa Showtime, sila po ay may 120,000 pesos. Sa 120,000 pesos mga kaparokya, 100,000 dito ay sa laro pick. Sapagkat special edition naman po ito ng laro pick na kung saan ang mga naglaro nga po ay yung mga batang artista ng ABS-CBN at ng GMA Network. If I'm not mistaken mga kaparokya. Sa tawag ng tanghalan, 20,000 po ang ibinigay sa nanalong contestant sa tawag ng tanghalan at wala pong in-announce kung magbibigay nga po ang It's Showtime sa mga non-winner. 4 po kasi ang hindi nanalo. Bali, 5 po silang naglaban-laban. 1 pong nanalo, 4 ang hindi nga po nanalo. Again, dito mga kaparokya, sa channel na ito, kapag nagkakondak po tayo ng mga prizes given, ay mas kinukonsider po natin kung ano yung ina-announce po nila. Doon po tayo nagbabase sa ina-announce nila. Kapag hindi po sila nagsabi kung makakatanggap nga po ang isang participants or isang correspondent or contestant, mga kaparokya, ay hindi po natin kinukonsider yun. Mas kinukonsider po natin yung ina-announce ng mga TV host. So yun nga po mga kaparokya, 120,000 total prizes para po sa It's Showtime. Samantala sa Eat Bulaga ay 151,000 pesos. So 151,000 mga kaparokya, 55,000 dito ay sa
sugod bahay sapagkat 35,000 niya po ang naiuwi ng winner ng nasabing segment. Sa The Age is Right mga kaparokya, meron po silang total prizes given na 31,000 sapagkat nakapag-uwi nga po yung dalawang studio audience ng tig 2,000 coming from Mr. Donut at KFC. So tig 2,000 pesos yung tatlong participants or tatlong studio audience na hindi nga po nagwagi. Samantala, ang naglaro naman po sa jackpot round ng The Age is Right ay nakapag-uwi ng total of 25,000 pesos dahil nagbigay nga po ng 5,000 ang KFC at yung Mr. Donut. At pagdating naman po sa Gimme 5 ay 65,000 pesos dahil dalawa po ang nakasagot sa audience at dalawa din po ang nasagot ng naglaro nga po sa jackpot round ng Gimme 5 na equivalent po ng 30,000 plus yung Agi Ginisa na 5,000. So dito ay 65,000 ang ibinahagi sa segment na Gimme 5. So ulitin natin, ang It's Showtime po ay may total prizes given na 120,000 pesos at 151,000 naman po sa Eat Bulaga. So dito lamang pagdating sa pamimigay ng papremyo ang Eat Bulaga against sa It's Showtime. Pero kapag kinumbine po natin ang papremyo binahagi nila, sila po ay may total prizes given na 271,000 pesos. Samantala mga kaparokya, another breaking the record na naman po ang ginawa or ang ads count ng Eat Bulaga sapagkat kanina po ay may 39 TV ads na nakuha ang Eat Bulaga. So naabutan nga po nito or nalagpasan nga po nito yung 38 TV ads na nakuha po nila kahapon at ngayon nga po ay 39 TV ads. So kanina po ay meron pong 4 gaps ang Eat Bulaga. Sa unang gap, meron po silang 10 TV ads. Sa pangalawa at pangatlo ay 11 TV ads. At sa pang-apat na gap ay 7 TV ads. So dito mga kaparokya, from Monday to Saturday in 6 days episode, ang Eat Bulaga po ay may total na 212 TV ads. So ang 39 TV ads na lumabas sa Eat Bulaga ngayong araw, ito na po ang pinakamataas na ads or TV ads ng Eat Bulaga ngayong taong 2026. At sa 6 na araw mula Lunes hanggang Saturday or Sabado, may total TV ads na lumabas po sa kanila na 212 TV ads. So hindi na po masama mga kaparokya. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bikating noontime shows. Para sa Eat Bulaga Under TVJ Facebook page na may 3.8 million followers at sa It's Showtime na may 19 million followers. So sa oras na 1:24 PM, ang It's Showtime po ay may kasalukuyang segment na Laro Pick. Ito po ang special edition ng Laro Pick na kung saan ay mga bata nga po ang siyang mga contestant. Samantalang ang Eat Bulaga naman po ay may kasalukuyang segment na Gimme 5. So dito may kita po natin na ang It's Showtime po ay may 3,000 viewers samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,200 live viewers. So again sa oras na 1:24 PM, ang It's Showtime ay may 3,000 viewers samantalang ang Eat Bulaga ay may 3,200 live viewers. So dito ang pagitan ng dalawang noontime shows pagdating sa kanilang live Facebook ay 200 or 100 viewers. So lamang po dito ang Eat Bulaga. Magawi tayo sa TV Network YouTube channel ng dalawang noontime shows. Unahin natin ang Eat Bulaga or It's Showtime rather under GMA Network YouTube channel na may 40.8 million subscribers at sa Eat Bulaga naman po under TV5 YouTube channel na may 2.71 million subscribers. Sa oras na 1:25 PM ang It's Showtime under GMA Network, sila po ay may 25,000 viewers.
Ang 8 Bulaga naman po under TV5, sila po ay may 15,000 viewers. So again, sa oras na 1:25 PM, ang It's Showtime, sila po ay may 25,000 viewers under GMA Network at ang 8 Bulaga under TV5 ay may 14,000 viewers. So dito, ang pagitan ng dalawang TV network YouTube channel ay 10,000 viewers at lamang nga po dyan ang GMA Network. So technically mga kaparokya, 14 or 24,000 po ang naging views ng GMA Network. So magawi tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime shows. Para po sa Showtime under ABS-CBN It's Showtime na may 2.75 million subscribers. At sa 8 Bulaga naman po under 8 Bulaga TVJ YouTube channel na may 1.75 million subscribers. So sa oras na 1:26 PM ang It's Showtime, sila po ay may 94,000 viewers. Ang 8 Bulaga naman po, sila ay may 130,000 viewers. So again, sa oras na 1:27 PM ang It's Showtime, sila po ay may 94,000 viewers at ang 8 Bulaga naman po, sila ay may 131,000 live viewers. So bali ang total na nakuha ng dalawang noontime shows ay para po sa It's Showtime ay 121,000 viewers at 148,000 naman po sa 8 Bulaga. Sa Facebook Live, sila po ay may 3,000 viewers. Sa TV Network YouTube channel, 24,000. Sa GMA, 14,000 naman po sa TV5. Sa main YouTube channel, 94,000. Sa It's Showtime, 131,000 naman po sa 8 Bulaga. So again, 121,000 total views para po sa It's Showtime at 148,000 naman po sa 8 Bulaga. So dito ay lamang ng 27,000 views ang 8 Bulaga against sa It's Showtime. Meaning wagi pagdating sa online viewership ang pananghaliang programa ng mga legit Dabarkads laban sa pananghaliang programa ng mga madlang people. So, yan po lumalabas sa kanilang online viewership as of 1:28 PM. So, magpapaalam na po ako sa inyo mga parokya. Mag-iingat po tayo. Thank you and God bless.